Ayan, Yes, good morning! Ayan, happy Saturday at good morning din po sa mga viewers natin ngayong umaga, especially dun sa mga followers natin sa ating Facebook page, mga iba't ibang Facebook groups at mga subscribers natin sa YouTube. Good morning po sa inyong lahat. At isa na naman pong makabuluhang talakayan ng pag-uusapan namin dito sa UAP or sa Usapang Agrikultura. Paghayupan at pangisdaan. Yan. Siyempre, interesting yung topic natin. Ay, naku, Ano ba yung topic natin? Siyempre, ang topic natin for today is broiler chicken. Isa pa rin sa magandang pagkakitaan. Ayan. Oo. Kasi, 'di ba, yung last time na napag-usapan natin tungkol sa baboy, syempre, marami pa rin nag-aalaga, pero isa pa rin ang broiler sa magandang alagaan. Ay, oo. So, kumbaga, hindi tumitigil yung iba dahil nga, ang pag-aalaga ng broiler is 32 to 38 days pwede mo nang i-harvest. Oo. Diba? Napakaliit lang yung time na para natin sa pag-aalaga. Nakita mo naman yung improvement, 'di ba? Kahit sabihin mo tinawag siyang 45 days, not necessarily na mag-iintay ka pa ng 45 days. Yes. Tsaka, di ba yung iba, pag sabing 45 days, ay, ang tagal naman nun. Almost isang buwan at kalahati. Pero ngayon po, ay, marami na po yung mga nag-aalaga ng 45 days na hindi naman po talaga na umaabot sa ganoong date. At saka ang pag-aalaga po kasi ng broiler, hindi naman full-time na nandun ka sa pag-aalaga ng broiler. Pwede mo naman tong gawing sideline mo lang. Ika nga. Ako po, experience ko po, nagtatrabaho po ako dito sa Metro Manila. Pero sa province po namin, nag-aalaga ako ng baboy. And at the same time, dahil gusto ko pa rin ng another extra income, so pwede mong pagsabayin yung pag-aalaga ng broiler. So yan po yung karanasan ko po dito sa pag-aalaga. Dito naman mga 38 days, nag-harvest na po kami. Sa 50 heads po ng pag-aalaga natin ng broiler, kahit pa paano naman po is kumikita naman po Yun. tayo. Yun ang mahalaga dun kumikita. Yes. Kung 50 heads yan, almost nasa 500 to 800. Yung magiging kita mo, isang buwan mo lang halos na inaalagaan. Hindi naman mahirap talaga yung pag-aalaga ng broiler. Kundi dito, pwede mong gawing sideline kahit na po nagtatrabaho kayo or meron kayong ibang inaalagaang hayop. Tsaka hindi naman kailangan na mag 50 heads ka kaagad. Yes. Halimbawa, nagsisimula ka pa lang, paano kung wala ka sa province at nandito ka rin sa city, edi kung kahit sa backyard lang, kahit mga ilang piraso muna at pangpamilya muna na, Yes. di ba, consumption, edi pwede ka muna mag-try kasi hindi naman din bantayan ng, mga broiler eh. Yes. At libitom naman yung pagpapakain natin. Oo. Pag nilagyan mo siya ng pagkain sa umaga at saka ng tubig, pagdating ng tanghali or hapon, tingnan mo lang kung may pagkain pa doon. So, hindi naman totally talaga consumable ng oras. At saka makikita mo dyan yung last time na binidyo natin, magandang guide o magandang gayahin yung kay Yes. Sir Flor. Ay, oo. Diba? Ang sistema niya, naglalagay siya ng 50 heads doon Yes, sa kulungan. oo. After a week, magsasali na naman siya dahil pag na-harvest mo na yon, hindi siya nawawala ng stock. Anytime na pumunta ka sa kanya, bibili ka, live or dressed chicken, meron siyang ibibigay. Baga, O may meron naka-ready tayong na. ibibigay, di ba? Pwede natin gayahin yun. Oo, kaya nabanggit mo hindi 50 kahit nasa 25 basta weekly naglalagay ka lang or oo. 10 yung inaalagaan mo. Tapos weekly bumibili ka ng 10 heads kahit papaano hindi mawala ng supply. Yes. At saka syempre yung pagma-market, 'di ba? Mahalaga kasi yung sa pagma-market na dapat kapag kailangan ng customer, meron ka kaagad maibibigay dun sa customer. Yes. Speaking of market, yung marketing natin dapat, bago tayo mag-alaga, meron ka ng buyer na, Yes, oo. na mag-aalaga ako after a week, siguro mga 2 weeks, 3 weeks, mag-harvest ako. Alam ko na kung sinong bibigyan ko. Yun ang dapat natin din tandaan para tayo kumita ng ayos. Oo. Kung aalamin lang natin, maraming iba't ibang option na pwedeng pagkakitaan sa broiler. Yes. Hindi lang doon sa yung mga pagbebenta ng buhay. Oo. Diba? So marami pa. Kumbaga, kung aalamin lang natin, is marami tayong makukuhang source dito. Yes. Oo, yun. Katulad nga po nun, nabanggit ni Miss Ana, yung kay Sir Florante. Yung sa kanya, ang ginawa niya pong market,
ay kung ano yung kailangan ng tao, dun siya. Oo. Katulad po nung sabi niya nga po, may naghahanap sa kanya ng purong liig lang. Ay Oo. di nagpapak siya ng purong liig lang. At least kung meron 100 pesos, 150 pesos, kung ano yung capacity na meron or budget na meron yung tao, ganun yung ginagawa niya. Oo, yung mga special cuts na tinatawag, 'di ba? Katulad yung makikita natin sa screen. Ayan, yung So, whole dress. chicken. Ayan, Yan, yung yun mga yung mga- iba-ibang cuts na puro wings, yan, Or drumstick, breast, Thigh diba? part, yan. Oo. So, kung ano yung preference ng mga nasa market or ng mga consumer, pwede mong i-provide. Kasi Yes. nga, nakapack na siya, nakachop-chop na siya per part. Yung mga ganang cuts, mas maganda yan kasi uso ngayon ng lalo na sa Los Baños, iilan lang yung nag-o-offer ng inasal. Oo. So, may isang restaurant doon o isang kainan na yun lang talaga kasi Grab and Panda, pumasok siya doon. So, ang dami talaga, dami niyang orders. Tapos, meron doon isang kabarkada nung friend ko na inasal din. So, ang ginagawa niya, para mas affordable, ayan, bumibili siya ng mga ganang cuts. So, buy one, take one. Oo. Yung maliliit lang na wings. Yun ay hindi kasama yung ganito, ha? Oo. Ito lang yun. Oh. Ibibigay mo ng 45 pesos. So tayo, nag-aalaga, pwede natin gawin yan. Magtingin tayo o mag-source tayo ng mga ganong resto na kinikater yung mga ganong cuts. Ang laki talaga ng magiging profit mo, yung Yes. kita mo. Ayan. Yung mga nag-a-unli wings, mga Yes, ganyan. oo, di ba? So, kumbaga, humanap po tayo ng magandang mga ganang buyer na everyday pero cash din yung ibibigay sa atin. At di mapapaikot mo yung puhunan mo, di ba? Actually, dito nga sa mga tabi-tabi, yung mga napapansin ko naman nagtitinda, yung mga leeg, tapos nilalagyan lang nila ng coat. Oo. Yes, so, yung diba? mga breadings. Mga breadings, Oo. tapos Pag prito lang. Oh, Oo, yung prito prito lang. Lalo na yung kapag ka malapit ka dun sa area ng mga nagtatrabaho ng mga tao, mga factory, syempre yung ulam nun, doon na nila bibilhin, di ba? Oo. Yun lang yung affordable ng budget. So, syempre kung ano yung kaya, yun, madalas. At saka yung mga terminal. Terminal, Yan, yung mga oo. nagtitinda po ng ganyan, ang dami. Kung hindi man liig, mga pakpak. Yun nga Oo, nabanggit diba? mo, Miss. Oo. At saka, kung bago pa lang tayo at wala ka masyadong market pero nag-aalaga ka, at yung bakuran mo medyo malawak, pwede mo yung gawin, mag-dress ka, tapos iluto mo. Di ba uso ngayon yung mga maliliit lang na cart na doon sila nagpiprito. Yes, oo, Sila yun na nga, nag-ano, oo. di ba? Magkano lang, mga 15 pesos, makakabili ka na ng maliit na pakpak. Nakaprito na, pang ulam Oo. na. Ayan, at kung medyo may extra budget ka pa para mas mai-market mo pa yung product mo, speaking of nabanggit nga ni Yan, Nanay, oo. inasal, ayan, pwede nga natin i-alok din doon sa mga nag-iinasal. At saka, yan, kahit tayo rin mismo, kahit Oo. simpleng binalot sa dahon, Oo. di ba, ma-market na natin Oo. kahit simpleng adobo, chicken adobo. Ayan, partneran mo lang ng itlog tsaka kamatis, di okay na. Di okay na, Oo. masarap na yan. O, lalo na ngayon, pasukan. Oo. So, maraming mga estudyante, sa mga workers na nagtitipid, ayun, pwede mong i-offer, di ba? Oo. At saka ngayon naman po, ngayong season naman po talaga, kung mapapansin nyo, marami yung kumakain ng manok. Oo. Ay, oo. Ako, chicken eater ako kaysa pork okay, di pork ba? lover kasi. Oo. At saka yung mga mga senior, kasi napansin ko to sa nanay at tatay ko dahil medyo may sakit-sakit na, chicken talaga yung mas ina-advise sa kanila. Oo, yun yung lalo na yung mga white meat, yun nasa Yes, breast. oo. Yun talaga yung advisable na kakainin lalo na kung mga high blood. Yes, oo, Lalo tama. naman yung uric, di ba? Totoo Oo, di ba? Alam natin yan kasi yung mga magulang natin, Oo. yun na yun na nga i-encounter eh. So, yun yung makagandahan ng pag-aalaga ng 45 days. Kahit po sa likod bahay natin, pwede tayo mag-alaga. At iisipin nyo, ay problema, gawa na lalo na ang aming bahay puro tapat-tapat ng mga bahayan. Marireklamo ka ipot ng manok pasintabi po dun sa kumakain na iba yung amoy, mabaho, di ba? Oh, actually nga Miss Ana dito nga sa atin, 'di ba? Nag-experiment na tayo, nag-alaga din talaga Iyon, tayo oo. ng broiler dito sa subdivision. Syempre dito sa subdivision, puro bahay. 25 po yata yung inalagaan natin Oo, doon, yung 25 heads. Ano lang po 'yon, sa garahe lang po 'yon yung inalagaan namin. Actually wala naman nagrereklamo na mabahong amoy. Tsaka hindi nila alam na Oo, na meron may tayong alaga. alaga. Oo. Kasi tapat lang nung
Actually, yung pinaglagyan, di ba, may bahay na. Yes, O, oo. diba? Oo. Dating kulungan ng baboy, ginawan lang po namin sa ibabaw ng kulungan naman ng broiler. Ayun. Yan. Yeah, Di ba, pero hindi improvise? tayo nareklamo kasi nga, Oo. sa tulong po ng technology, yun naman ang talagang nakakatulong Yes. dahil hindi lang yun hindi lang naliles yung amoy. Oo, Sa 32 days, nakapag-harvest na Yes, tayo. oo. Di ba? Oo. Depende na rin sa diskarte nila, 'di ba, sa management nila. Yung iba mas early pa nakakapag-harvest. Yes. Yung iba may mga parang 28 28 days. days, Oo. meron ng 1.1, Oo, 1.2. Tataas na ng Ang timbang. lalaki na ng timbang, lalo na kung talagang monitor natin yung pag-aalaga. At ang kagandahan nito, yung ating marketing ay hindi tayo mapapahiya doon sa bibigyan natin. Oo. Kasi iba talaga yung lasa ng ating meat pag ginamitan ng technology. Mhm. Diba? Yes. Ayan, iba pang option na pagkakitaan. Pwede tayo mag-marinate. Yan, oo. O, di ba? Ipack mo lang doon sa mga parang sealable plastic. Plastic. Mhm. Ayan, nasa ano na natin, diskarte na natin yan. Kung meron ka pang time, mag-process ka. Yes, Yung uso na oo. yung mga pang-ulam ng mga bata, di ba? Chicken burger. Chicken ganyan. longganisa. Longganisa, Yes. yan, di ba? So, healthy pa kasi Yes. chicken. Oh, at Yan. saka ikaw pa yun gumawa. Mhm. Kaya alam mong healthy, di ba? At malinis. May mga feedback tayong nakuha doon sa ating mga Mga user, oo. na, kumbaga nag-alaga din ng broiler. No? Mm-mm. So, ito galing na lang dito kay Sir Ariel Bonin. Yan. Sabi niya po, maraming salamat ma'am sa Atubi. Unti-unting nakilala ang aking maliit na manukan. Maganda ang karne ng mga dressed broiler chicken ko. Yan. Oh, di ba? Ayan, oo. So actually nag-request nga tayo ng pictures din sana kay Sir. Kasi hindi pa lang hinihintay din pa lang at natin medyo yung- busy pa. Oo. Pero once na Mm-mm. bigay po siya, ipapakita namin sa inyo sa next live streaming natin. Yan, Oo, opo. ayan. So hindi lang po galing kay Sir, meron pang isang nag-feedback sa atin. Yan, guys. Ma'am Carmela Santa Maria Santiago. Sabi niya, ang ganda po ng Atubi, yung poop ng alaga namin, di misi at mabaho. Sana makatulong po ang Atubi para makahabol mga sisiw na nabansot. Yan. Ayan, di Ayan, ba? tapos meron pa siyang follow-up. Ang sabi niya, Ang Ayan. sabi Sa huli. niya, Ay, sa salamat to order po ako ulit. Sulit po, nakatipid kami sa ipa. Hindi na need gumamit ng maraming rice hull para maitago ang amoy ng pupo. O yan, Yan, di di ba? So, yan yung sinasabi natin na doon sa paggamit, hindi lang basta maganda yung nagiging paglaki or nakakatipid pa rin sa ibang mga iba-ibang paraan. Yes. Yan kasi si ma'am, Oo. lagi may rice hull yung kanilang, syempre ang rice hull, magkano din naman, medyo Ay, oo. mahal din. So, doon siya nakakatipid. Di ba? Mm-mm. so hindi lang sa amoy, yung pinoproblema natin na baka ba't ayaw nyo mag-alaga kasi hesitant kayo dahil mabaho yung amoy ng dumi ng manok. Pero kita nyo naman na maraming ngayon na active na Oo, nag-aalaga oo. ng broiler kasi hindi na nila problema yung amoy ng pupo ng mga manok nila. Oo, at saka yung mga langaw. Kasi karaniwan kapag ka may alaga kang manok, talaga langaw ang niyan, ang nagiging problema din, di ba? Yes, Minsan? oo. Isa pa rin yan. At basta kung maganda yung management natin, hindi natin napapabayaan na wag mabasa yung kanilang Yes. dumi. Kasi kahit maglagay na tayo kung ano man yung nilalagay natin para ma-prevent yung amoy, once na nabasa po yan, medyo, syempre dumi yan eh. Oo. Aalingaso pa rin yan. Basta samahan din natin ng good management. Yes. At isa pang tip po dyan, kung mag-aalaga kayo ng madamihan, doon po kayo kukuha syempre ng mga sisiw sa legit. Yes. Kasi minsan nasa sisiw din yan eh. Bawa, sasabihin nila class A o class B, regular, kung nagbigay na nga talaga tayo ng magandang pagkain, nag-medicine na tayo, nag-vitamins, mineral, hindi pa rin lumalaki. So, nasa, yan, Sisiw. nasa sisiw rin. Mhm. So, kailangan kumuha tayo ng magandang quality ng sisiw at yung legit na supplier ang ating kukuhanan. Oo, Ayan. kasi po yan din po yung nagiging problema talaga ng iba, lalo na kung tinatawag lang, hindi ka actual talaga na nakakapunta dun sa physical store para makita mo ng physical din yung masisiw na kukunin mo. Yun ay mga padala lang. So, Oo. dapat kumuha talaga tayo dun sa makilala natin para alam natin yung quality ng sisiw na Yes. maibibigay sa atin. Oo. Kasi nga yung iba, nagtataka, bakit ganito? Ang dali kong mamatayan ng sisiw. Oo, Ganyan. diba? Plus, ang kalidad nga ng sisiw na nabili natin, baka malay nyo, may sakit na pala or defective Yes. na. Oo, may na pala sa hatchery. Kasi minsan nasa breeder din yan at doon sa kinukuhanan natin,
yun ang nagiging problema. Siyempre yung pakain. Ay, Oo. oo, mahalaga wag- yan. Mahalaga po yan. Kailangan bigyan pa rin natin ng quality na pakain. Hindi yun tayo din nagtitipid. Kasi kahit may technology yan, ang ibibigay mo lang siyempre ang broiler naman kahit pa paano kumakain yan ng mga kanin-kanin. Kasi na-experience natin Yes, yan oo, oo. So, hindi pa rin, okay naman din magbigay kung nagtitipid tayo. Pero, mas maganda pa rin na bibigay pa rin tayo ng commercial feeds. Kasi, kumpleto na po yan. Hindi na natin nakakailanganin na kung ano pa yung ibibigay natin. So, pwede lang yung partial and then commercial feeds. And then, lagi dapat may tubig. Ayun. Yes, oo. Ang importante dito, syempre, yung pag-harvest nila, once na, syempre, naka-technology, yung kagaya ng feedback ni Sir Ariel Bonin, maganda talagang kalalabasan ng karne ng Yun, inyong broiler oo. chicken. Yun ang, Talaga. kumbaga, doon tayo magbabasa sa kikitain natin eh. Syempre, Yes, kung hindi oo. maganda yung quality ng karne na na-produce mo, edi walang masyadong bibili sa'yo. Yun, oo. Edi syempre, kung dito ay malasa, malinamnam, siksik ang laman ng karne ng broiler, Oo. talaga namang mabenta, yun nga lang kay Sir Flor, di ba? Oo, di ba? Binabalik-balikan siya kasi iba daw talaga yung lasa ng kanyang chicken, lasang manok. Pero iba, kasi malinamnam. Kumbaga, katulad nung sa yung mga frozen chicken, di ba? Oo. Kasi ako naka-experience na. Pag niluto mo yan, Lumiliit. At saka Oo. iba talaga yung, alam mo yung hibla nung kanyang karne, medyo, Magaspang? oo, magaspang. Oo. Pero yung ginamitan ng technology, iba yung, texture. Oo. Tender, tapos, pino. Mhm. Pino yung pagkamit niya. O, at saka isa din na nabanggit ni Ma'am Batino dati, napansin nila, hindi matubig yung karne ng Yun, manok. oo. At saka kahit na po matagal na nakalagay sa, Sa freezer, freezer. hindi nagbabago yung texture ng karne ng manok. Yun ang maganda doon. Kasi baga, yung quality pati ng product natin maganda, edi babalik-balikan tayo. Yun ang kagandahan din sa marketing natin eh. Kumbaga, nagsimula ka, pag nakita nila yung quality ng product mo, yung customer na mismo ang tatawag sa'yo. Pupunta na Ayan. sa'yo. O, yun, Yan. diba? Oo. So, mahalaga yung quality ng product. Kung ano yung unang lunch na nilabas mo, patuloy na ganun. Oo, Kasi i-maintain pag mo lang. maintain mo, kasi pag binago mo, ilalayo yung customer sa'yo. Ayan. At saka sa tingin ko dito sa broiler kahit medyo bumaba yung presyo, kung alam mo kung paano i-market, i-dress mo ikaw mismo, hindi ka malulugi. Mm-mm. 'Di ba? Ipaikot mo lang, mas maganda rin siya talagang pagkakitaan. Yes, oo. Basta alam mo po yung kung paano siya i-market. Yan, mahalaga po yan. At saka, syempre, yung mga pagdadalhan nyo, hindi lang sa isa, kundi dapat meron kayong iba para kahit papaano, hindi po kayo masayangan ng alagang manok. Yes, at saka walang tapon kasi sa manok. Kumbaga, ang tapon mo lang dito, yung balahibo. Ay, nagagamit Di din. ba? Pero Oo. actually, yung tayo lang konti, napaprocess kasi yan eh. Yung Oo. pagkain din sa mga alagang Yes, hayop, oo. di ba? Yan. Tsaka yun, yung chicken feet. O, di ba? Ay, Ako, paborito. masarap yan. O, Oo. paborito ko Hindi yan. tapon yan. Oo, walang tapon. Parang, ang dugo din, hindi rin naman tinatapon kasi kinakain na rin, di ba? Oo. Isaw-isaw na dugo. Oo, ang Yan. tapon lang dyan, ang palong yata kinakain na rin eh. ng aso. Oh, di ba? Hindi nga, di ba? Ulo. Kumbaga, ang tapon mo lang kung tayo mag-aalaga, yung, yung skin sa ah, paa. Oh, di ba? Yun. Oh, yun. Yung At saka dilaw. balahibo. Alam naman, Ayan. kakainin natin yan. Diba? Pero pag- ayun. Pero pag- syempre, pati kuko. Hindi naman natin nakakain yan. Ayun Yan ang naman. tapon. Ay, pero yung iba po, ang ginagawa, yung mga Oo, lamang tinan mo. loob. Yan, na Oo. hindi na kinakain ng tao. Mm-mm. So, napapakinabangan para sa hito. Ayan. Yung mga nag-aalaga, kayo po magpatunay na talagang maganda ang kitaan po dyan. Pwede po kayo mag-comment sa aming comment section. Yan. Kahit wala po off-air na kami, mag-comment lang po kayo dyan at sa next live streaming natin, kung masasagot po natin, ma-share natin doon sa ating mga netizens. Ayan. Sabi ni Sir Gilbert Tan, balahibo, feather meal na rin. Oh, Ayun. diba? Oo. Ayan, at kung ano po, ay pwede naman po pa rin kayo mag-message po sa amin, sa mga contact number po ng office. Kahit na po off-air kami, may mga katanungan man po kayo, hindi man po regarding sa broiler or sa ibang inaalagaan nyo naman po, pwede po. Ito po yung ating mga contact number, 0939-917-2858, 0917-540-8887, at 0917-502-1007
0917-875-4262. Ayan. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, Atovi Nanotechnology. At nariyan po lagi ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization o yung LATO. So ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So lahat po ay welcome dito. Lalo na po yung may mga existing na inaalagaan na broiler. So kung nagbebenta po kayo ng mga manok, ng mga dressed chicken, so i-post nyo lang po dito sa Facebook group na ito at may mga members po na naghahanap din ng mga mabibilhan nila, no? So kung hindi man live, yung dress, so magkakatulungan po tayo dito. So yung may mga questions po, i-post nyo lang din po ang inyong mga tanong at may mga sasagot po sa inyo dito. At syempre po, huwag niyong kalimutang i-visit ang aming website, www.atovinanotechnology.com. So, yung mga information po tungkol sa technology at iba pa naming products ay makikita po ninyo dito. At syempre po, open pa rin po ang aming forum section. So, yung may mga questions po, i-post nyo lang din po ang inyong mga tanong at may mga sasagot din po sa inyo dito. Ayun. Syempre, huwag nyo kalimutang i-visit yung YouTube channel namin ng Team Atovi. Lahat po ng mga discussion namin naka-previous na live streaming ng UAP, saka yung Farmer's Talk, naandyan pa rin po, naka-upload dyan at pwede nyo po yan talagang i-visit dahil may mga iba-ibang discussion po kaming nakalagay dyan. At pwede din po kayo mag-comment doon sa comment section at may sasagot po sa inyo. Yes. At syempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. At huwag nyo din pong kalimutang i-follow kami sa aming TikTok account na Team Atovi. So, maraming salamat po doon sa nagpapalo sa amin dahil ang lalaki na po ng mga views namin doon. Na-comment po galing kay Ma'am Rosemary Pascual. Sana po topics nyo, example, 50 chicks, ilang feeds makonsume hanggang 45 days. Sige po, i-ano natin yan. I-note po namin. I-note namin suggestion yan. nyo. Oo. Yan. Yan. Tama po yan. Salamat po doon sa nag-comment kasi nga wala pa tayong mga ganang Yes. wala pa tayong mga ganang topic discussion na parang po-focus lang tayo kung aalaga kayo, approximate, ito rin yung magagamit natin. Ayun, pwede po yan. At saka dun sa iba pong nanonood, kung may mga topics pa po kayo na gusto niyo pong i-discuss po namin, Yes. ay comment lang din po kayo. Ayan. So, maraming salamat po ulit sa lahat ng mga sumusubaybay at nanonood sa atin dito sa UAP sa Usapang Agrikultura. Paghahayupan At pangisdaan. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado. And always remember, Team Atovi will continue to educate. share And inspire others. Bye-bye!